Magandang tanghali mga kaani. Ako si Clarissa Concordia at narito muli tayo para sa isa na namang talakayan dito lamang sa Ani, mga kwento ng komunidad. Narito po tayo ngayon sa Likhaya Community Store and Cafe dito lamang sa Los Baños, Laguna. Kasama ko po si Miss Pauline Gonzalez Poxedio, ang owner at sole proprietor ng Handmade Plus Homemade. So, Miss Pauline, kamusta naman po kayo ngayon? Ano pong pinagkakaabalahan niyo? Yes, good. Thank you, Clarissa. Bali, ngayon, busy na kami dun sa hinahanda namin Snack It Forward LB, which is a Pay It Forward program para sa UPLB students na i-discuss natin later. Sa ngayon, busy kami sa paghahanda ng mga gift sets kasi magpapasko na. Marami na kasing order sa amin ng mga customized gift sets. And then, busy rin kami sa pagsastock sa mga partner cafes, kiosks, and co-working spaces. At dahil nga po nabanggit po natin yung handmade plus homemade, maaari niyo po bang ikwento kung paano po nagsimula ang business na ito? And very interesting yung start ni H plus H kasi it started as a passion project. No? Before kasi, galing akong New Zealand, so may experience talaga ako dun sa food industry. Tapos, dun ko na feel na naging empowered ako as an individual, as a woman na may pamilya na. So parang dun ko na-realize na, okay, hindi lang pala ako dapat nanay lang na nakakulong sa bahay. So pagbalik namin sa Pilipinas, nadala ko yung ganong mindset. So that time, yung husband ko, wala pa siyang trabaho. So ako, napilitan ako maghanap ng trabaho since mauubos yung emergency funds namin. Naging manager ako and product development head ng isang local cafe dito sa Los Baños. So doon, sa experience ko doon bilang manager and product development head, makikipagtulungan or ina-assist namin yung mga indigenous farmers. So, meron silang produce. Ang trabaho ko is gawan ng recipe yung mga produce na binababa nila sa amin. So, dahil dun sa experience ko na yun, mas napalapit yung loob ko sa agriculture at saka sa local farmers and then sa local ingredients. At the same time, may kapatid din ako at that time sa Los Baños National High School. So, malapit ako sa kabataan. Napansin ko yung kabataan, hindi sila masyadong aware sa local ingredients. Pero pagdating sa, kasi diba nung time na yon trending ang milk tea. Pagdating sa flavor ng milk tea, kilala nila. Pero hindi nila alam ang tablea, ang pili, ang guyabano. So ngayon, nag-quit ako dun sa trabaho ko bilang manager. Nag-start ako ng passion project ko. Simula ako magbenta ng gourmet turon na kinalaunan tinawag ng customers namin na candy turon. So yung gourmet turon na yon, yung mga feelings niya dinevelop ko. Ngayon, siya na yung spreads namin na matatamis. So yung mga palaman nung gourmet turon na yon, yung yema with pili, sweet tablea, tapos cookies and pastillas. Kasi nga, gusto ko, mas aware sila sa lasa at saka kung ano yung local ingredients. Malakas naman siya, okay siya. Usual clients ko yung mga taga-national high school kasi nga, pumapasok pala sila ng eskwelahan, gutom sila. So, gusto nila masarap, tapos nakakabusog na almusal. So, nagre-request sila sa akin na by 7 a.m. may turon na. Either that time or 2:00 kung kailan yung snack nila. Tapos, pumatok din siya dun sa subdivision namin kasi at that time, ako pa lang nagtitinda ng merienda. So, okay sana siya, maganda yung takbo kasi ng pandemic. So, hindi ako makapamalengke, hindi rin ako makapag-deliver. So, sabi ko, sayang naman kako yung na-develop kong recipes para dun sa feelings. Ngayon, nag-isip ako ng paraan kung paano siya ita-transform in such a way na hindi ko kailangan mamalengke araw-araw, hindi ko kailangan mag-deliver araw-araw, tapos mas mahaba yung shelf life. Kung halimbawa, hindi ko siya mabenta ngayon, pwede pa siya in the following month. So, dun ko siya naisipan na transform into spreads. So, ngayon, siya na yung main na products namin, spreads and sauces. So, nagsimula kami sa matatamis lang, hanggang sa nag-request ang clients ng savory. Ngayon, may sweet and savory.
Kumatanong po pala, kailan po kaya nagsimula? Mga anong taon? Nagsimula kami 2020, although matagal kaming huminto due to the pandemic. Tapos continuing naman po. Oo, kasi parang nag-start kami, parang just siguro a month before mag-lockdown. Opo. So, bukod po kaya sa pandemic, ano-ano po yung mga naging challenges mo? Naku, marami. Pero, karamihan brought about by the pandemic kasi unang-una pabago-bago yung behavior ng tao. Ma-excite sila kasi magli-lift up na yung restrictions. Tapos, isasara na naman, may restrictions na naman, matatakot na naman silang bumili. No? So, yun, mahirap talaga yung pabago-bagong paghigpit, saka pagluwag ng pandemic. Tapos, syempre, dahil doon nagbago yung consumer behavior. Tapos, ngayon, dahil doon, na-realize ng mga malalaking kumpanya na dapat paigtingin nila yung presence nila online. So, mahirap makipagsabayan dun sa efforts nila kasi mas may kakayanan silang mag-hire ng mga tao, ng mga experts pagdating sa social media marketing, sa ads, etc. So, ngayon, mas nahirapan kami mag-adjust dun kasi hindi namin kayang magbayad ng mas maraming tao, magbayad ng ads, ganun. Tapos, ayun, factor din yung mas humigpit kasi yung regulations, especially pagdating sa food. Parang noon kasi, from what I heard sa mga kasamahan ko sa industriya, noon, para makasali ka sa mga bazaar sa Maynila, kung nasa ng target market mo kasi mas may buying power sila, kailangan mo lang hindi ka nga hihingan ng DTI. Ngayon, para makasali ka doon, kailangan meron kang DTI, meron kang mayor's permit, lahat ng permits, and most importantly, kailangan meron kang at least application na nakafile na sa FDA for license to operate. Para kasi sa maliit na enterprise kagaya namin, costly siya. Kasi kailangan mo magkaroon ng sarili mong production area, and syempre dapat may renovations doon. Ideally, meron ka rin consultant. Kasi kailangan doon i-check yung buong process, yung quality assurance, etc. So, yung flow din. So, kailangan i-check nyo. Hindi naman required na may consultant, pero mas ideal para mas maayos yung pag-file ng application kay FDA. So, all in all, yun, mas mahigpit na kasi ngayon. At sa dami kasi ng, diba, marami rin kasing nagbukas ng business nung pandemic. So, dumami lalo yung competition. And yung barrier to entry kasi sa industry namin sa spreads, medyo mataas. Kaya, if you will notice, hindi masyadong marami yung gumagawa ng ganitong produkto, lalo dito sa Los Baños. Parang specifically local ingredients. Di din po talaga masyado. Yes. Kasi, yun nga, maraming challenges pagdating sa paggamit ng local ingredients. Isa na dun yung price. Mas mataas nga naman kasi talaga, halimbawa, pili, mas mataas nga naman ang presyo ng pili kumpara kukuha ka na lang ng sabihin mong almonds or cashew, no? Mas mahal talaga ang pili. Tapos, mas mahirap din i-store tsaka i-process si pili kasi hindi siya ganun kagamit kumbaga sa Pilipinas. Hindi kagaya ng cashew, ng almonds na talagang pagdating dito is process na talaga siya. Good for storage na. Dito sa Pilipinas, marami pang kailangan alamin tungkol sa pili nuts. Ganun din sa tableya. Minsan kasi paiba-iba rin kasi yung quality. So, syempre, pag business owner, halimbawa, ang hanap mo, yung consistent yung quality. So, dun papasok yung responsibility ni business owner kung saan yung mga partners niya, lalo kung sa kagaya naming direct to farmers kukuha, kailangan tutulungan namin yung farmers na standardize yung quality na binibigay nila sa amin. So, medyo mahabang proseso siya, tsaka may responsibilidad talaga nakaakibat na, yun nga, hindi maraming business owners yung prepared na mag-carry ng ganun kalaking responsibilidad. Salamat po din, ma'am. So, nabanggit nyo nga po na may mga farmers po. Paano nyo po sila nakakausap? May mga farmer or partner farmer communities po ba? Yes, sa ngayon, bali meron kami from Nagcarlan, Laguna, si Cacao Farmers Association.
of Nagcarland, si Fan. Pero alam ko magiging co-op na ata sila. So yun, nagsimula kaming relationship namin with Nanay Beng kasi magkasama kami dun sa dati kong work as a manager. Dun kami nagkakilala. Tapos eventually, kinuha ko na siyang supplier. Tapos nung nagkukulang na kasi yung supply niya, yun na, doon na kami na-introduce dun sa buong association. So, pagdating doon, usually, talagang part ng ginagawa ng naming trabaho, tinitake namin na trabaho is i-inform ang customers na yung tableya spread namin is galing talaga yung tableya niya dun sa Sipan. And then, nagre-resell din kasi kami ng products nila, yung tableya de cacao mismo, and then also yung champorado de cacao. So, pag nasa bazaar kami, lagi namin sinasabi, kinukwento yung tungkol doon para alam din ng mga customer na, meron palang quality na gumagawa ng mga cacao products dito sa Laguna, sa Nagcarland lang. Pagdating naman sa, we make sure pala na binibisita namin sila. Sa pagbisita, sinasama ko yung mga team members namin, lalo yung mga estudyante ng UPLB, para nakakausap talaga nila yung farmers. Alam talaga nila, makikita nila kung ano yung itsura talaga ng farm, kung paano yung pamumuhay nila. Tapos matatanong talaga nila, nire-require ko kasi sila na tanongin na interviewin para alam nila kung ano yung struggles, ano yung sa tingin nilang maitutulong, ano nga ba yung impact namin ni H+H sa kanila, kung meron nga ba, considering na hindi naman syempre ganun kalakihan yung kinukuha namin. Tapos, pagdating naman sa Pili, nag-meet kami sa Shopee. So, eventually, nalaman ko na pareho pala kami ng probinsya, magkaibang bayan lang. So, Ito po sa Laguna din? Hindi, sa Bicol. Galing kasi akong Bicol. So, pareho kaming taga Camarines Norte. Ako ay taga Talisay. Yung pinagkukuhanan ko ay taga Basud. So, siya mismo, farmer siya ng pili. Pero the thing about pili kasi, yun nga, medyo may problema siya may challenge siya sa supply. Kaya, ang mga pili farmers, ang ginagawa nila, nagtutulungan sila sa supply. So, halimbawa, may consolidator, parang gano'n. So, yun. At sa inyo pong palagay nun, ano po yung mismong impact ng H+H sa mga farmers na ito? Mainly, it's about bridging the informational gap. So, it's about building awareness na meron kasing notion, di ba, na makita mo yun all over TikTok na yung ibang content creators, kung gamitin nila yung term na local, parang ano siya, kaakibat niya is low quality. No? So, sa ginagawa namin, pati sa products namin, we are showing na, local means good quality din. No? Tsaka, na it's also letting them know the work that goes behind kung bago makarating yung pagkain sa kanila. At kung bakit minsan mas mahal ang mga produktong ginagawa ng mga artisan, or bakit mas mahal yung mga binebenta ng mga local makers, bakit mas mahal yung tableya ni Sipan kesa sa ibang tableya na nabibili mo. Yung part yun ng parang awareness campaign na ginagawa namin. And yun, ang impact na pinakakinatutuwa namin is yung sa kabataan. So, ever since kasi 2022, nagme-mentor na ako ng kabataan pagdating sa food entrepreneurship. So, pinapakita ko talaga sa kanila yung realities ng business, pati yung kung paano yung challenges at yung benefits din ng pag-source ng local or pag-source ng direct to farmer. Para, alam mo yun, para aware ang kabataan how much work goes into that actually. And, yun, sana hopefully ma-inspire din sila seeing kung ano yung ginagawa ko. Doon naman po tayo sa produkto ng H+H. So, ano po yung mga bestseller niyo? Pagdating sa spreads, ang bestseller namin sa savory is si Pesto with Pili. And then, pag sa sweet naman, si Yema with Pili, followed by Sweet Tablea with Peanuts.
Pagdating naman sa ready to eat, ayun, yung ice candies namin, yun talaga, bestseller siya. And then sa sandwich, yung grilled cheese with pesto and peel. Yun, basta any pesto-based, mabenta. Size ko lang po na lahat po ng recipe ay gawa po na. Yes. Bali, lahat ng ginagamit namin sa ready to eat, from mapa-ice candy man yan, mapa-drinks, mapa-sandwich, pasta, rice meal, lahat ng gamit naming spreads and sauces is from our own line. So, syempre, gumagamit din kami ng commercial, pero yung champion product doon is kami mismo yung nag-manufacture. Okay. Salamat po doon. At ngayon mga po, pag-usapan lang po natin yung inyong partisipasyon sa mga trade fairs. So, palagay po ninyo, ano po yung kahalagahan ng pagpasok ng isang SME sa mga trade fairs? Unang-una dyan yung pagpapakilanlan. No? Kasi pag maliit ka, yun yung mahirap yung paano may papakilala yung sarili mo, paano makikilala yung komunidad mo. Sa bazaar kasi, makikita mo dun lahat ng type ng tao. So, maswerte kami kasi very welcoming ang UPLB community. So, bukod sa nakakapagpakilanlan kami, nakakapag-gather din kami ng data. Like, ano ba yung gusto ng kliyente, ano ba yung struggles nila na pwede namin masolusyonan, ano ba yung gusto nila sa product namin, ano ba yung pwede namin i-improve. So yun yung importante ng bazaars. Tapos, nag-develop din kasi yung sense of belongingness, no? Not only dun sa clients and sa merchants na kagaya namin, pero yung kapwa din namin merchants. Kasi syempre, halimbawa, pag mahina ang benta, magsusuportahan kami. May mga times na kami-kami lang din yung bumibili ng products, especially pag may mga times syempre na medyo mahina, walang tao, umulan, halimbawa, ganyan. Kami-kami din yung sumusuporta sa isa't isa. Tapos yun, parang na-uplift kasi niya yung sense ng community. Especially pag nakikita mo yung mga tao na mas nagiging aware na, oh, okay, so, yan pala yung pili. Okay, so, ang sarap naman pala ng table. Especially pag sa mga kabataang nakikita mo, sasabihin nila, ay ate, parang mas gusto ko tong milkshake mo kasi hindi siya sobrang tamis, may pait-pait siya. So, nakikita mo yung impact mo talaga na titrain mo yung tawag dito, yung pagkagusto nila sa local products. Kasi 'di ba, karamihan is sanay sa lasa ng sobrang tamis na chocolate, na more on sugar. So, it's refreshing to see na mga estudyante na, okay, masarap pala yung tableya. Okay pala siya. Hindi lang pala siya pang matatanda na tinitinda. So, yun yung isa sa maganda. Kasi mas nakikita mo on the ground yung impact mo pag nasa bazaar ka. At natanggit niyo po yun, maaari niyo po bang sabihin yung mga bazaars po na recently niyo pong napuntahan or nasalihan? So, before, nasa LB Community Market kami. Tapos, regular din kami sa UPLB Saturday Bazaar. Sa Erie, sa Sinop Bazaar, recently. Tapos, next week, meron din sa Baker Hall sa UPLB. HR Trade Fair naman siya. Kauna-unahang HR Trade Fair. So, 2 days yun, 28 to 29. 8 a.m. to 6 p.m. And then after that, December 6 to 16, Paskong UPLB na. Sa basketball court naman siya. So, mga ganong oras din siguro yan. Pero pag weekend, siguro mga 3 to 7 siya. Bukod po pala sa mga bazaar, ma'am, saan po natin pwedeng makita or makabili pa po ng ng mga produkto po ninyo? Nandun kami sa Techno Hub and One Stop Shop ng UPLB. So, sa gitna ni Baker Hall tsaka ni Milka Creme. Supplier kami doon. Nagsusupply din kami sa isang cafe sa Calamba ng pesto namin, si Cafe de Tres Marias. Sa co-working spaces, si Half Page Haven, tsaka si Huddle Co-working Space. Nandun yung sandwiches namin. Pagdating sa cafe, kay Adja Cafe, sa tapat ng Olivares, meron din kami doon. And then, sa loob ng UPLB, sa IBS, Wing C, Kitchen Angels Kiosk. Okay po. Ayun, online. Usually online. May sarili kaming website. Okay po.
At ngayon naman po, ma'am, pag-usapan po natin yung Snack It Forward. Pwede niyo po bang sabihin yung detalye po doon? Ayun. Bali, Snack It Forward LB is our Pay It Forward program for this year. Ever since kasi nag-start kami, ano na talaga siya, talagang we make sure na we give back. So, halimbawa, 2020, nag-raise, nakalimutan ko kung ano yung bagyo, basta around this time din nun, binagyo, karamihan saan naapektuhan is Bicol. So, kasama na dun yung probinsya ko, Camarines Norte. So, nag-raise kami ng funds para sa dalawang NGOs. Yung isa is yung for the homeless people, and then yung isa naman is NGO siya na may library siya para sa mga bata sa Mercedes, Camarines Norte. So, nag-raise kami ng funds para sa kanila. Tapos, the next year, nag-raise naman kami ng funds for individual and also organizations na nagsispay and neuter ng community animals. Actually, that year, may sarili din kaming spay and neutering na program. Maliit lang, sa bahay lang namin mismo. So, mga community animals lang on our street. And then, 2021, nag-raise kami ng funds for a community kitchen na pumupunta sa CARMK, Art Relief Mobile Kitchen. Kasi pumupunta siya sa iba't ibang lugar kung saan nagkaroon ng sakuna. So, nakapag-raise kami ng funds during yung nagkaroon ng typhoon sa Leyte. And then, nung lumindol din sa North. So, nakapag-raise kami ng funds for them. So, this year, 2023, ito na. So, we are aware kasi na based on my experience din ng estudyante ako na marami din naman estudyante sa UPLB na kailangan hati-hatiin, irasyon yung kanilang pagkain para sa isang araw para magkasya, no? Tapos yung iba kailangan mag-skip ng meals kasi nga alam naman natin kung gaano ka-challenging yung buhay ngayon. So, kung noon nga nararanasan ko yun, all the more ngayon. So, we are aware na may ganung pangyayari. So, ngayon dito, ang goal namin sa Snack It Forward LB is maghanap ng sponsors na who are willing to intently, no, magbigay ng free meals sa mga estudyante ngang medyo nahihirapan i-fulfill yung food needs nila. So, naghahanap din kami ng mga tao na since it's Christmas season, it's the gift-giving season, yung gustong bigay ng gumawa ng random acts of kindness, which is yun nga, bumili ng kahit isang piraso ng ice candy para sa susunod na tao, no? Bali yun, ang goal namin is to give away 100 free snacks or meals. So, pag sinabing snacks or meals, maaaring pasta, milkshake, ice candy, sandwiches, or syempre, rice meals, no, sa mga UPLB students. Pero, again, we are open to all. So, ayun. Bali, ang part namin doon, aside from is, yun nga, maghahanap kami ng sponsors is, pag nag-participate ka doon, automatic, 5% off yung entire purchase mo. Hindi lang yung free meal na bibilhin mo. So, halimbawa, buy one, share one. Bibili kang isang grilled cheese pesto para sa'yo, bibili ka rin ng isa pa para sa isang estudyante. So, instead na yung free meal lang yung magkakaroon ka ng discount, yung buong purchase mo na. So, yung dalawang sandwiches. And then, meron din kaming budget bulk share. So, yun yung mga party tray. So, halimbawa, may isang office na gustong mag-sponsor ng party tray, doon na i-claim sa office nila, yun, pwede rin yun. Mas mura siya kasi in bulk. So, yung ano na yun, yung bulk share na yun, talagang nilakihan na namin yung discount to the best of our capability na, syempre, kikita pa rin naman kami. Kasi, again, it has to be profitable to be sustainable. Pagdating naman doon, syempre, sa mga sponsors, aside from the discount, bibigyan din namin sila ng gifts. Especially pag nag-refer sila. So, halimbawa, tatlong referral ka na nag-participate din, ibig sabihin, bumili ng free meals, makaka-receive ka ng gift sa amin. Either keychain, pouch, or yun, any gift na pwede. And then, you also receive collectible stickers every time na may free meal ka na bilhin. So,
that way, pwede mo siyang either stick sa phone mo, sa tumbler mo, etc. So, it serves as a memorabilia of your generosity. At the same time, we encourage them to post it online. Kasi, syempre, pag nakita ang online, mas maraming tao yung magiging interesado. The more people who want to join, the more students that we can cater to. So, yun, maganda. We encourage them to nominate friends then as well, just to keep the, going. Pagdating naman sa claiming for the students, all they have to do is claim a stub. No? Maglalagay kasi kami ng Christmas tree dyan, tapos doon nakalagay yung stubs, no? So, claim lang sila, kuha sila dito, and then wait for their orders. No questions asked. So, it's just an honesty policy. So, kung kailangan mo talaga, yun ang ina-encourage namin kung kailangan mo talaga. Pero kung halimbawa, hindi ka na naiwan mo yung wallet mo for the day, pero nagugutom ka na, wala kang pangkain, wala kang Gcash din, no? Okay lang din naman na kumuha. Kasi again, it's no questions asked. So, basta kumuha ka dyan, bigay mo sa amin yung stub. And that's it. Ang hinihiling lang namin is for both the sponsor and the customer claiming the stub is to write a short letter of either encouragement or gratitude na ihahang din namin dun sa Christmas tree na ilalagay namin dyan. No? Para yun din, may memory din, core memory din tayo na, this is how this person felt, no? When he, she, or they were giving or receiving. Ayun, so far, ngayon, we are looking for partners who can help us spread the word. Magsasend na kami ng letters to different organizations and also individuals and organizations within UPLB or even outside na pwede kaming matulungan talaga to meet that 100 meals for this December. At para sa huling katanungan naman po, ano po ang nais niyong sabihin sa ating mga tagapakinig? Lalo na po sa mga nais maging customer ng inyong business. Ayan, so sa amin kasi sa H+H, this will be our last month dito sa ES Plaza. So, if you want to visit us this here, kung saan pwede kayong mag-dine-in, although limited yung space namin, we encourage you to visit us here Wednesdays to Fridays. So, opening namin is 11 a.m. and until 9 p.m. kami. Otherwise, you can visit us anywhere sa mga bazaar sa UPLB, yung nabanggit ko kanina, or order online. So, we encourage people to support local and shop small, especially this Christmas season. So, I always say na choose intently kung sino yung susuportahan mo. Businesses na who really want to make an impact sa community, especially since hindi marami yun. Definitely, all businesses have an impact sa community. Pero, yun, mas i-support mo yung maliliit na talagang porsigido to make that positive impact sa UPLB community and staying true to their word talaga. Na, halimbawa, this is their advocacy. They should, dapat reflected yun sa kung anong ginagawa nila. So, yun yung ko for this season is to shop small and support local. Sige po. Maraming salamat po, Miss Pauline. At ito nga po nagtatapos ang ating panayam. Maraming salamat po. Sige, thank you po. Thank you din. Maraming salamat muli, Miss Pauline. At para naman sa mga nais makiisa sa Snack It Forward, maaari niyo pong bisitahin ang official Facebook account ng Handmade plus Homemade para sa karagdagang pangdetalye. Para naman sa mga nais bumili ng produkto, maaari po kayong bumisita sa UPLB Saturday Bazaar tuwing Sabado o bumili ng produkto sa official website na handmadeplushomemade.com. Muli, ako si Clarissa Concordia ng Ani, mga kwento ng komunidad. Maraming salamat!